Dakilang Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa hapon ito sapagkat Ikaw ang tanda ng pagkakataon ng panahon ng lugar at bago pa namin isipin at pagkakasyon sa lugar na ito, Ikaw ang Diyos na handang magpala sa amin. Kami po'y pakalinisin mo, Yahweh, gawing karapat-dapat sa iyong grasya. Nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng lawak, ng unawa, tibay ng kalooban, katatagan ng puso, at tibay ng pananampalataya. I-bless mo ang bawat mungkod mo ngayong hapon. Katagpuin mo sila ayon sa pangangailangan. Nang sa ganung Panginoon, sa aming paghiwalay pansamantala, taglay-taglay po namin, O Diyos, ang iyong biyayang nararapat para sa amin. Panginoon, i-bless mo ang mga lingkod ng ito na walang sawa at walang tigil, na lumalapit simpan, handang makinig ng iyong mga salita at handang tumugon sa iyong panawagan. Nang sa ganun, Panginoon, na sa aming paglilingkod, ito'y magbunga sa aming puso, magbunga sa aming pananampalataya. Nang sa ganun, Yahweh, lumago ang aming espiritual upang anumang hamon sa buhay ay hindi kami magagabi. Panginoon, angkin po namin ang 100% ng tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Yung palakpak po na para kay El Shaddai. Yung palakpak po ng mga answered prayers. Yung palakpak ng pinagaling ni El Shaddai. Sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah! Amen, amen. Buhay ba ang mga anak ng El Shaddai? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid. Kumusta ka na? Anong sagot? Prosperous talaga, magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, parangal, wagas ang pag-ibig, malaya, kaya ang kalooban, maginhawa at nakatalipan. Nalapakan natin ang mga kaibigan. Nagkamali ko ako ng tanong, mahaba pala sagot niyo, no? Akala ko pag sinabihan kayong kumusta na kayo, sasabihin niyo pakialam mo, no? Kumusta ito ang mga nanay? Ang mga sisters. Ako'y natutuwa sapagkat napakarami palang kabataan dito. Amen? Sino mga bata ay kasang kamay? Amen. Mga anak ng El Shaddai ay hindi tumatanda na ba? Handa na ba kayo makinig? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, gusto mo ba nakatagpuin ng salita na El Shaddai? Anong sagot? Sabihin mo sa kanya kung gayon, huwag kang maligali. Amen? Atin pong itoon ang ating pakikinig, no? Huwag nawang maglaskwat sa ang mga isip. Amen? In the Gospel of Jesus Christ according to St. Luke, chapter 10, verse 25 hanggang 37. Sumainyo ang Panginoon. May eskribang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahihaya, tinanong niyang uli sa Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Binarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote, at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya ay nakabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at pinalian, saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay, panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niya, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayog ka, gayon din ang gawin mo. Mga magulang at kapatid, mga pinagpalang anak ni Yahweh El Shaddai,
Ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. Yung buhay na palakpak ay El Shaddai. Pwede na po tayong umuwi. Mabuhay na kayo. Amen. Di na kayo mabiro. Nasarap ng panahon, ano? Kanina sobrang lakas. Medyo ba yung mga dinaanan ko, but then, sa mga anak na El Shaddai, walang kwenta ang mga hadlang. Sapagkat nakatingin na sa puso natin ang paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Na kahit ang mga nanay natin ay minsan nanghina na rin yung katawan, no? May mga karamdaman na rin ng kakaunti, pero mas malakas ang pananampalataya kaysa mga karamdaman. Amen. Dagdagan nyo yung palakpak nyo. Logi ang Diyos sa palakpak nyo, no? Yung buhay na palakpak ay El Shaddai. Ang title po ng ating topic, tandaan nyo, sapagkat mamaya tatanungin ko kayo. Pag hindi kayo nakasagot, walang lalabas. Naalala ko ng elementary kami, pag di ka naka-answer, maiwan sa room, no? Kahit ang hali na maiwan, kaya nagpupursige kami makasagot. At gagawin ko din yan ngayong hapon. Pag hindi ka nakasagot, mamaya, bukas ka na uuwi. Joke lang po, no? Baka maniwala kayo ba? Ang title po ng ating topic is The Test of Faith. Ang sukatan ng pananampalataya at pag-ibig. The test of faith in love. The test of faith in love. Ang sukatan ng pananampalataya at pag-ibig. Amen po ba? Kapag ang isang tao ay nagkakaedad na, may mga bahagi sa buhay natin na nangihina. Amen ba? There are many things in our physical aspects that sometimes becomes weak. Amen ba? And whether we like it or not, ito ay nature ng tao na tayo ay nagkakaedad. Sabi ng iba, brother, hindi na tayo pabata. And that's why, kahit gaano kalakas ng faith natin, we will come to the point na tayo ay manghihina, no? But one thing sure, ano man ang mga bagay na kahinaan natin, mayroong Diyos na mag-provide ng extraordinary lakas. And that's why sabi ni St. Paul, when I am weak, God is strong. No? Kung tayo ay mahina, malakas ang Diyos. Siguro yung mga nanay natin dito, hindi na pinapayagan ng anak, ng apo, nanay, wag ka nang mag-attend, maulan dito ka nilang sa bahay. No? Sasabihin naman ng lola at nanay, bakit? Wag ako. Amen ba? Kasi nakatanim na sa puso't isip nyo ang paglilingkod. Amen? Matagal na po ba kayo naglilingkod? May 5 taon? 10 taon? 20 taon? 100 years? Masobra pa sa edad. So, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Pagpatuloy natin along the way na tayo ay may mga kahinaan. And most of the time, ang malimit daw humihina sa tao ay ang paningin. Nakikinig ko kayo? Kaya nga tayo ay nagsusupply ng enhancement ng ating mata para luminaw yung ating paningin. Sa part ko, hindi man ako nakasalamin, there are times na lumalabo yung aking mata because of my sugar. No? Ayaw kong tawagin diabetes kasi pangit. No? Pag sugar, medyo maganda-ganda. Nabibiling mo kayo? Kaya pag tumataas yung ating sugar, no? Nanghihina yung ating paningin sometimes. And we need sometimes yung lens. Nakikinig ba kayo? Kailangan natin ng salamin ng lens para mas malinaw yung ating paningin. Kaya I prefer na dala-dala ko yung Biblia and yet I have
tablet, no? Para mas malino kung nababasa. Kikinig po kayo. At alam nyo, yung lens na yun ay nagbibigay ng linaw ng ating paningin. Meron pang lens na hindi yung salamin natin, yung tinatawag na hindi reading glass, yung lens talaga yung nakakasunod pag sa araw, yung ginagamit ng mga nagre-relo, no? Magnifying glass, tama sister. Yung magnifying glass kahit gaano kaliit ay nakikita, kahit yung mga langgam ay nakikita yung mga paa, yung mata, because inamamagnify ng lens na yun. Amen po? And even in our spiritual life, there are things that we become weak and we out of focus na sa tagal ng ating paglilingkod, there are many things na hindi na natin napapansin. Because we are busy observing God and we thought that akala natin okay tayo. Amen ba? Because of many activities and you are confident enough na sabi mo, brother, wala ka pang preacher at tinder na ako. Di wow. No? Mas maganda, di ba? Pero hindi yun ang sukatan ng gaano tayo katagal sa paglilingkod. But makita natin yung pinaka-final goal ng paglilingkod natin. Sapagkat masasayang yung ating spiritual life kapag walang changes. Amen ba? The greatest miracle that the believers will happen is to change their lives. Ang pinakamalaki daw himala sa buhay ng tao, sa kanyang buhay, ay magbago ang buhay. Yung pagalingin ka sa karamdaman, simpleng-simple sa Diyos. Yung i-provide ka sa pangangailangan, simpleng-simple sa Diyos, kapag alam niya that we are deserved and we are worthy sa mga expectations natin. Ang isang magulang daw, mas malapit sa anak kapag malambing, mabait, at sumusunod sa kanya. Kaya minsan mahirap magtanggi yung magulang kapag ang kanyang anak ay humihingi ng favor, kapag ang kanyang anak ay naramdaman niyang mabait. And the same with our God, kapag tayo ay worthy sa Kanya, hindi tayo pahihindian ng Diyos sa mga bagay na kailangan natin, lalong-lalo na kapag ito'y nararapat para sa atin. Kaya sa hapon ito, mga kapatid, what are the goals sa paglilingkod natin? And what are the main goal ng Panginoon kung bakit gusto niyong ipunawa sa ating buhay? Na makita ang dapat nating makita sa paglilingkod. That we are not here not only to sustain our needs. Nandito ka para i-provide ka sa pangkuryente mo, sa mga pangangailangan natin, but especially yung ating goal sa harapan ng Diyos, na ang main point niya ay makita natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Baka sometimes ipamukha sa atin ng Panginoon, Lord, alam mo Lord ang problema ko, Lord. Alam mo, Lord, ang pangangailangan ko, Lord. Alam mo, Lord, ang problema namin. Pero sasabihin ng Diyos, yes, anak, alam ko yan. Pero alam ko rin na marites ka. Ang sakit ko. Nagiging bayaw. Kaya lagi kong sinasabi sa mga nanay, mga brothers, mga sisters, huwag tayong makontento na nagpapatuloy sa paglilingkod, na bitbit natin yung mga nagpapahirap ng ating kalooban. And you know what? Sometimes may mga magulang na may tampo sa anak. May mga anak na hanggang ngayon hindi pa nagkakabati, no? That's the reality. And sometimes yung immediate family natin ay mortal na kalaban. And we cannot do something else because alam natin nakadugo natin siya. Pero yung puso natin ay nagsasabi na ayaw ko na sa'yo. And that's why we have to learn sa hapon ito. Baka makaharap natin ang ating Panginoon Jesus, sasabihin niya, ibigin mo ang iyong anak. Sasabihin naman ng magulang, sino po ang aking anak? Nakapaya. Sapagkat gusto ipamukha ng Panginoon sa atin na tayo ay karalipan dapat po. Amen. Sabi nga ng isang komentaryo na nabasa ko, total transformation, total miracles will not happen only in the prayer meeting. The total miracles will happen in our journey, continuous journey to this world.
Nasusukat na tayo'y naglilingkod kapag wala sa prayer meeting. Sapagkat minsan, mas madaling magpakabait pag may mga kausap tayong prayer partner. Kaya ano yung unang sukatan? Ano yung unang lente? Ano yung unang lens na dapat natin maipakita sa Diyos na tinanong din ng mga scribes na sabi niya, sino ang aking kapwa? That's the very basic, pero we have to realize, we have to be aware of that, na yung bagay ini malaking bahagi sa buhay paglilingkod. And I will repeat this always na sinasabi ko sa mga prayer meeting. Marami daw kasing naglilingkod kasi gustong mapalapit sa Kanya. Maraming naglilingkod kasi maraming inilalapit sa Diyos. Inilalapit yung negosyo, inilalapit yung apo, inilalapit yung karamdaman, inilalapit yung maraming bagay, pero hindi siya malapit sa Diyos. Marami siyang inilalapit sa Diyos, pero yung kanyang buhay ay hindi malapit sa Diyos. Kaya ang unang goal natin sa paglilingkod, tayo ay malapit sa Diyos, nang yung mga inilalapit natin sa Diyos ay ilapit ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya nga ang tanong ni Escriba, sino po yung aking kapwa? Kasi nagkwento ang Panginoon sa isang nakahandong sa'yo na aksidente sa daan, pero yung mga taong dumaan doon, mga scribe ay mga saserdote at mga Levites, ay binaliwala. And you know what? When we speak of saserdote or Levites, sila yung mga taong templo. Amen ba? Sila yung may-ari ng templo na naglilingkod sa Diyos, na sila ay taga-ipon ng mga ikapo ng time na yun, mga kapatid. But then, in spite of being sacerdote at mga Levites, sila ay taong simbahan, hindi nila na-fulfill yung pinaka-basic na dapat makita ng Diyos sa kanila. Sapagkat sabi ng Panginoon, how can you love God when you cannot love your neighbor? Kaya yung mga taong naglilingkod sa Diyos pero hindi nakakagawa ng mabuti sa kanyang kapwa, we are not truly serving God. Sapagkat kung tunay na naglilingkod sa Diyos, na ipapakita natin sa Diyos na may ginagawa tayo. Kaya nga mga kapatid, may isang kwento, meron daw bahay na maraming bigas at may pumunta sa bahay na, sister, wala kaming maisain. Halika, sister, sa loob. Manalangin tayo. Lord, bigyan mo ng bigas ang aming sister na ito. Patapos manalangin, umuwi, walang binigay na bigas. Pero marami siyang bigas. And sometimes being good is not enough na tayo ay nanalangin. It takes an action. Nakikinig po kayo? Sapagkat minsan hindi madaling maging mabait kasi ang pagiging mabait magastos. When you become good person, you have to spend something else in this life. You have to sacrifice in this life. Yung Samaritana, siguro yung mga saserdote hindi na pinabayaan yung nakahandusay kasi kailangan niyang pumunta ng templo, kailangan niyang pumunta ng prayer meeting, no? At nakakaligtaan natin yung pinaka-basic at pinaka-the best na dapat gawin ng isang Kristo. Amen. Mabigat po sa puso natin kung tayo ay patuloy na naglilingkod na wasak ang relasyon natin sa ating kapwa at sa ating pamilya. Amen po ba? Kaya nga sabi ko sa paglilingkod, hindi naman padamihan ng pera, hindi payamanan, hindi pagalingan, kundi magi tayo mabuting lingkod. And I will repeat this once again. I-share ko na ito sa ibang chapters. Mayroon akong nabasa ang komentaryo. Hindi lang ang mga nagsisimba ang pinigilan ng Diyos, kundi yung mga taong nagbabago ng buhay. Alam niyo kung bakit bibigay? Sabi ng Panginoon ng mga alagad sa Kanya, Panginoon!
Nakasama ka po namin kumakain. And they are trying to show to God na sila'y close sa Panginoon kasi nakasama nilang kumakain. Pero sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Lumayo ka mapaggawa ng masama. At alam nyo, yung pagiging mabuting tao, wala sa edad. Wala sa lugar ng panahon natin sapagkat kahit sino tayo pinagdapuan ng kasalanan. Nandiyan po kayo mga kapatid. Pag hindi tayo mabuting kapwa, hindi natin sinisira yung ating kapwa. Yung sarili natin ang ating sinisira. If you are unkind people, kapag hindi ka mabuting kapwa, pag nakikita mo na lang yung kinaiinisan mo, sinisira mo na yung buhay mo. Amen ba? Bilin sa akin ang aking asawa. Pag nasa gawain ka, pantay-pantay kang tumingin. Huwag lang yung mga taong nagbibigay ng love offering ang lapitan mo. Pag magtrato ka sa kapwa mo, hindi lang yung gusto ang itrato mong mabuti. At alam nyo, pag wala kayo sa Panginoon, hindi madaling maging fair. Amen ba? It's not easy to become fair. Kasi minsan na, yung mga magulang na sinasabi nilang mahal nila ang mga anak nilang pare-parehas, pero sa puso nila may tinatama sila. Nakukuha niya, lalong-lalo na kung anak nila ay laging nagbibigay ng pera at yung kanyang puso ay laging pasaway, mas malapit sa kanya ang taong mahal. At ang Diyos hindi gano'n kung magmahal. Ang Diyos kung magmahal ay pantay-pantay sapagkat ang tinatawag ay hindi yung banal, kundi yung gusto niyang baguhin sa buhay nito. Amin po ba? Kaya magandang may pakita natin sa tulad, we are trying to be good na tayo ay maging mabuting lingkod sapagkat baka sabihin ng Panginoon sa isa sa atin, mamahalin mo ako kapag kaya mo nang mahalin ang asawa mo, ang anak mo, ang kapwa mo. Amen. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ang mahalagang palagi nating namamagnify because sometimes we are focused on the things that we need. Amen ba? Nakasentro tayo sa mga pangmundong mga bagay. Sabi ni St. Paul, ang aking paningin ay hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan at walang katapusan. Sabi ni St. Denis, the eye of this world is only in this world, but the eye of the Christian sees into eternity. Ang mata ng Kristiyano ay nakikita maging pang walang hanggan, maging pang buhay na walang hanggan. Yung mga edad natin ito, after 100 years, mawawala na tayo sa mundo. Pero tingnan nyo, dinagdagan ko na. Huwag na siyang pag-hinanapit, 100 years ulit. No? Pero life is too short. Tingnan ba? Mahalagang bagay, sabi nga sa buhay, sabi ng Isaiah, sabihin mo sa tao ng buhay nila'y parang bulaklak sa parang damo. Yes, pumupupas ang bulaklak, nalalanta ang damo, pero ang kanyang salita ay hindi lilipas. Kapag tumanda na tayo, kahit anong pamuti ng buhok natin, dumarating at tumuputi, no? Sabi sa akin, Brother Chito, ilang taong ka na? May mangilan-gilan ng puti, sabi ko, pabayaan mo na yan. Huwag mo nang pakialaman. Medyo na-inis ko na. Pero that's the reality. Nakukuha niya? Pero, ang babasahin ng Diyos sa atin, yung ating puso. God will measure us not in our heads, but in our hearts. Sa puso natin, mga kapatid. Kaya, napakahalaga na natin yung paglilingkod. Sapagkat itong paglilingkod ay pinaka-substantial na bagay na naganap sa buhay ng isang tao. Pinakamahalagang bagay na naganap sa buhay ng tao. Alam niyo bakit? Mga namin, nasubukan niyo ng mag-akay, amen?
Maging mga mahal nyo sa buhay, inaakay nyo, pero hindi madali pag-akay. Amen po ba? Minsan inaakay nyo yung neighbor, yung pinamasayan mo, nag-attend. Nung tumigil yung pumasayan, tumigil. Hindi madali, pero ikaw nakukuhin nyo yung tamang buhay na dapat meron ka. Yung tamang buhay na dapat ipamuhay natin ang maglingkod sa Kanya at matutong lumalim ang ating kaugnayan sa Diyos. Amen po ba? Ang pangalawang lens natin ay yung sukatan kung paano tayo tumutugon sa bawat sitwasyon. Sa parable na yun, sa talinghaga na sinusuka tayo, paano tayo tumatalima sa mga needs ng ating kapwa. Pag tinanong daw tayo ng Panginoon, sabi sa formation namin, sasabihin na tayo, mahal mo ba ako? Sasabihin natin, oo naman, Lord. Madaling magsabing oo, di ba? Pangalawang tanong, mahal mo ba ako? Sasabihin natin sa Panginoon, oo naman, Lord. Baka sabihin ng Panginoon, yung pagiging marites mo, yun ba ang pagmamahal na pinapakita mo? Yung hindi mo pagtulong sa kapwa mo, yun ba ang pagmamahal na gusto mong ipinintindi? Kuha nyo? Ang sagot natin na mahal kita, Panginoon, ay kailangan ng resibo. Sapagkat ang Diyos hindi natin mabubulol. And God will listen to us not on the things that we say. Ang papakinggan ng Diyos sa iyo, hindi yung mga bagay na sinasabi mo, kundi yung mga puso mong nagsasabi sa Kanyang harapan. Sapagkat yung mga bagay na sinasabi natin ay pwede mapakinggan ng iba, pero yung tunay na damdamin mo, ang Diyos lang ang pwedeng dumasa. Madaling maging mabuti sa isang oras, sa 2 oras, sa isang buwan, pero hindi madaling maging mabuti sa buong buhay natin. And that's why, ang turo ng Panginoon is not only doing, but being. Ang pagiging mabuti is not only doing, but being. When we speak doing, pwede kang magbigay ng pera na walang pagmamahal. Pwede kang tumulong sa iba na walang pagmamahal. Kasi may kakaya kang bigay na matali. But when we say you are being, ito ay galing sa pagkatao. Maraming tao hindi mayaman, pero mabait ang pagkatao nila. They are good because they are not rich, but they are good in their being. Ang dami kong napuntang province, mga ilan na rin. Iba't ibang sisters and brothers ang nakasalaman. And then yung crowd sometimes, yung preacher ka, nasampi lang yung buhay mo, ang mag-aalaga sa iyo, vice mayor, counselor, ipagpapalan sa kanang damit. No? Minsan nagpupunta ka ng bahay ng mayaman, brother, huwag ka nang magkalaw, umupo ka lang dyan. Uutosan ko yung patulong natin dalhan ka ng pagkain. Pagkatapos ng kumain, makyat ka sa second floor, idadala ang mga pagkain mo para magpahinga ka. Ang sarap, no? It's a great favor. Pero sometimes hindi naaabot ang puso ko ng ganun mga bagay. Pag may napunta na akong mga simpleng bahay, brother, kumain ka na ng nilagang sarap. Sometimes mas masarap yung simpleng bahay, pero nararamdaman mo yung pag-ibig na nanggagaling sa Kanya. Amen po ba? Nasusundan niyo po. Kaya, pwede tayo mag-convert naman tayo. Pero, lagi tayong nananagot sa Diyos. Kaya mahalaga, paano tayo nagiging tunay? Sabi nga ng ating binasa, magiging kordero sa gitna ng mga asong gubat. No? We must be kordero, no? Sa mga taong makamundo. Ipakita natin sa kanila na mas mabait tayo sa kanilang mga kapatid. Yun ba? Magiging kordero sa gitna ng asong gubat, mas lalo tayong mabait kaysa mga makamundo. At alam nyo, ang masakit, yung mga nasa simbahan daw, ay mas mga masulit kaysa mga hindi nagsisimba. Yung simpleng magiging masulit, simple lang. Pero mabigat ang tama sa kanila. Kasi ang iniisip nila ay mabait tayo. Unang ipakita natin ay ma-overcome natin yung tinatawag na prejudice
and stereotypes. Tayo ay mapagbasa ng iba. Pag hindi maganda yung damit, wala kang kwento. Kapag hindi maganda yung forma mo at dating mo, wala ka, brother. Nakasukat na ako minsan without my knowing. Nagpunta ako ng chapters. Ganito din sobrang ulan. Ang gamit ko noon, kapoting luma, may kunit-kunit pa yung kapote, no? Tapos nakamotor ako yung luma ko motor dati. Tapos siyempre, basa ka, no? Hindi ako nakapag-ayos. Sa harapan ng simbahan, sabi ko, good afternoon po, hindi naman sila nain. Tinignan lang ako. Maya mo, good afternoon po. Hindi sila. Pumunta ako sa may likod ng chapel. Nagbihis na ako. Ikaw po ba yung preacher? Sabi ko po, good afternoon, brother. Ang galing ng transformation, no? Nakikinig ba kayo? Galing natin ang mukha. We are prejudiced. Marami tayong mga prejudgment. Marami tayong stereotypes, no? Mayroon dito, mayroon doon. Pero ang puso ng Diyos hindi ganon. And that's why hindi natin magaya ang Panginoon kahit konti makakuha tayo sa Kanya. Amen po ba? Sapagkat ito yung basehan ng paglilingkod natin. Sapagkat naggalit ang Diyos sa mga taong walang utang na loob. Sabi ng kanyang parabol, pinatawad kita ng napakalaking halaga, pero yung taong nagkautang sa iyo ng kunting bagay, hindi mo kayang patiparan. Amen. Nung magkasala tayo, pinatawad niya tayo. Pero nung magkasala siya ng kapwa mo, sinarhan mo ng bituan. Pero ang Diyos hindi ka sinasawa ng bituan. Kaya kang mapagbilang ng kasalanan sapagkat ang Diyos ang siyang nagbuong sa atin. Amen po ba? Kaya sa paglilingkod, mahalaga mga kapatid that we learn, alam, na tayo ay natututo sa buhay nito sapagkat yung mga material na bagay, napakabilis lang. Baka pag yumaman tayo ng marami, pag nagpipera tayo ng marami, yun pa ang magtamak sa atin. Kaya mahalaga na natutukoy natin yung pinaka-importanting bagay sa paglilingkod. Sabi ng psychology namin nung mag-aral ko ako, marami kasing tao na ang tingin sa kapwa niya ay bagay. When we speak of that, tinitingnan mo siya bilang bagay kasi may makukuha ka sa kanya. Pero pag dinina mo ang tao, kailangan tinitingnan mo siyang kapwa mo. Kagaya mo na may puso't damdamin. Hindi ka ganyan isang bagay na paggasgas na, pag luma na ibabasura ka. Pero hindi ganun ang Diyos ang tingin sa atin. Sabi ng Panginoon, gaano ka man karumi, gaano man karami ang kasalanan mo kapag nakipagliwanagan ka sa Kanya, patatawarin. Ako, di naman sinasabing banal na ako at okay na ako. Sabi ko nga kung sa kalokohan, di naman ito pero hindi ko naman pinaggaya ba? Ang pinagmamalaki ko sapagkat hindi ako binibitawan ng Diyos. Palagi siyang nahiharap na nag-uunawa. And that's the greatest things na para maging mabuti ka. Para mas lalo kang mahiya sa sarili mo na ipakita sa iyo ay tingnan mo yung buhay. Amen po ba? Kaya makita natin yung bigat ng compassion ng Diyos, yung bigat ng kanyang habag sa atin ay siyang susukat na tinatapon natin sa iba. Amen po ba? Sabi ng nanay ko nang nabubuhay pa, mga anak, huwag niyong saktan ang puso ko kasi hindi ang puso ko ang sinasaktan niyo, kundi ang buhay ang sinasaktan niyo kasi pag kami ay nasaktan, maapektuhan ang buhay niyo. Ang magulang, di ba? May kapangyarihan. Kaya minsan siningil ko yung nanay ko nang nabubuhay pa. Sabi ko na, asa na yung utang ng 500? Ikaw talaga ang hilig mong namimili. Matagal ng 500 na yan, lagi kang namimili. Sabi, di mo ba alam, siyang na buwan kitang inlagaan sa tiyan ko. Sabi ko sa nanay ko, Nay, yung pag-alaga mo sa akin ng 9 na buwan, hindi ko na kahit kailan lang mababayaran.
Pero yung 500, yung ito mo pwede mong bayaran ngayon. Nakapaya. Yung habag ng Diyos, di natin mabayaran. Nakuha niya? Yung mga pagkakasala sa atin ng gabi, di natin talitan. Pero yung pagiging tao natin at lingkod niya is hindi natin pwedeng bayaran. Mga nanay, mga sisters, mga brothers, isang blessing sa inyo, no? Mga anak nyo tapos na, di ba? Mga anak nyo, mga bahay nyo, okay na. Kaya palingkod na lang, lumampas pa tayo ng pandemya. Yung iba sumabay na sa pandemya. Pero tayo binigyan pa ng chance ng Lord na mabuhay sa araw-araw. Kaya kung may mga kapatid ko sa Panginoon, lagi natin balikan ang Diyos. Kapag tayo ay nawawala, we must always begin with Him. Tayo bumalik sa Kanya, lumapit sa Kanya sapagkat yun ang magpapaunawa sa atin. And once we recognize once again, na tayo pala ay humahabol ng mga bagay-bagay sapagkat yun ay temporary lang. Hindi masama ang yumaman. Hindi masama ang magaling ang pangangatawan. Pero mas hindi masama ang mabuti kang tao. Sabi nga ni Brother Mike sa kanyang pagkakasalungan, maraming pinipala ang Diyos binata ang buhay. May nagpatotoo doon, mga brothers and sisters, nang hindi pa kami nagbago ang sama ng buhay namin, ang hirap namin, mahirap pa kami sa dagat. Sabi ko, talo pa ng mga sister na ito kasi mas mayaman sa dagat. Pero sabi nila, may bahay na sila sa Amerika because they are blessed with many things. Kasunod ng pag-ayos ng kanilang pamilya. Kaya mga kapatid, unahin natin ang maging tunay na kapwa. Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa nang sa ganun mga bagay ay iniiyak niyo sa apo niyo, sa anak niyo, yung mga inaasam niyo sa pamilya natin ay aabutin ni Yahweh El-Shaddai. Tayo po na may inaasam sa oras na po mga kapatid ko sa Panginoon. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. At hayaan natin na maitanim sa pinakamagandang lugar ng ating puso upang ito'y huwag maagaw ng kalaban. Sa paglalakbay natin sa mundo ito, minsan hindi ka pinabayaan ng Diyos. Nagkaroon ka ng pamilya ng sa buhay. Sa kabila ng ating pagkukulang, ang pagkakamali, pagmamalabis, pagpapabaya, hindi pumakalya ang Diyos. Kung sabihin sa'yo ng Panginoon na mahal ka niya, hindi siya ng budol, hindi siya ng scam. Sapagkat kung sabihin niya sa'yo na mahal ka niya talaga. Pero ipakita natin sa Panginoon, sa pagiging anak niya, ay magiging tayong tunay na kapwa ng iba. At magiging tayong kapwa ng iba kapag siya ay nanahon sa ating pagkakataon. Kaya hayaan mo, ipanalangin sa Kanya, na lubugin ng Diyos na tayong lahat ay maging banal at takakin niya. So
Luklukan ng iyong kabutihan, ng iyong kabanalan, at huwag nawa, Panginoon, na sa aming pagpapatuloy ang paglilingkod, ay magiging kaming asong gubat sa kapwa namin. Kundi magiging kaming kordero, Panginoon, sa isip at puso at sa aming mga gawa. Hindi namin kayang maging mabuting lingkod kung wala ang iyong grasya at habag. And that's why we are here. Humihingi ng iyong tulong, ng iyong gabay, ng iyong pangunawa sa aming pagkatao, nang sa ganun ang hindi kaya ng bawat isa. Ay tuturuan mo kami. Father God, turuan mo kami pagpatawad, turuan mo kami umunawa, turuan mo kami lumimot sa mga bagay na nagbigay mo sa aming loob. Higit sa lahat, turuan mo kaming tumulong, hindi lamang sa aming emotion, kundi lalo-lalo na kung anumang meron kami, ay aming may-share sa aming kapwa. Sa aming mahal sa buhay, sa mga taong nangangailangan. Pagkalain mo, Lord, ang magalingkod mo, ang mga kapatid ko dito, mga nanay, sisters. I-bless mo kanilang buhay, kalusugan, anumang mga dinadamdam sa kanilang katawan, mula ulo hanggang talangkahan, sa dugo, sa balat, sa laman, sa buto. In the name of Jesus, we pray for your healing. Pagpalain ang kanilang buhay, physical, spiritual, emotional. Sampun ng kanilang pamilya, ilayo sa lahat ng disgrasya, karamdaman at kahirapan in the name of Jesus. Bagkus pa yun sa pagpapatuloy ng paglilingkod namin, magiging tunay na huwaran sa aming puso at isip. At may pakita sa amin, may pakita namin na kami lingkod mo, Yahweh. Unang-una sa aming sambayan. Pagpalain mo ang mga lingkod mo ngayong hapon, especially ang mga nangunguna sa gawain mo ito. Mga lingkod mong tumalima sa kalooban mo, manggagawa mo at makaawit at manunod to i-bless mo kanilang buhay. Pagpalain mo ang mga nandito ngayong hapon sa tunan aming sambayan. I-bless mo kaming lahat sa bawat area ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Itas po natin ang mga bagay-bagay na gusto natin pagkaskasan. Dakilang Diyos na makapangyarihan, salamat po sa hapon ito. Nakataas po ang kadaling kamay, mga hawak ng bagay-bagay. Including in the list, ang prayer request, mga documents, pictures, dalangin ko, Yahweh, na ito'y pagpalain mo. Ang mga bags, handbags, huli mo ng kayamanan hindi mauubos. Kayamanan na walang kasamang kabalsan. Pagpalain mo ang mga handog, ibalik na hindi pa sa pangailangan ang kanyang sulat, kahilingan or prayer request. Dalangin po namin ito yung ma-answered prayer na ayon sa kalooban mo. Pagpalain mo kami na nakataas, trabaho, negosyo, anong dinadangkian ng kami nito, mabubuting bagay, i-bless mo. Kaya God, magtawag ka pa ng maraming maglilingkod sa lugar na ito sa pangalan ni Jesus. At gamitin mo ang kapatid ko ito sa kanyang buhay paglilingkod sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon sa inyong lahat. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong amen. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lungkot ka ng iyong wagas na kasintahan. Kanuyan ang walang hanggang mga paguring pagsama. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ayan. Sige po, inanyahan ko po muna kayong umupo, mga kapatid, bago po tayo dumako sa ating huling panalangin. Inanyahan ko po si Nanay Mel, si Sedna, na dito po sa harap. May welcome po natin ang ating outreach po na biyaya ng Diyos na dumating na may panalangin po ng ating butihing disciple, Brother Chito, Nanay Mel, ika po, Sis Edna, ika po. Tara sis, ma-pray po kayo ni Brother Chito, ang ating pong disciple. Itas po natin ang ating
ating mga kamay at ni Mother. Welcome po mga sisters. Pray po namin kayo at inyong tanggapin ang biyaya ng Diyos. Dakilang Yahweh Shaddai, ipapasalamat na kami sa hapon ito sapagkat tumimo sa puso nila ang iyong imbitasyon. At naniniwala kami, Yahweh, na hindi siya nagkamali ng bawat isa na tumugon sa panawagan. Nawa Panginoon, ang salita mo na ituloy sa kanilang puso at isip. Ito'y tumubo, lumago at magbunga, hindi lamang sa kanila kundi sa kanilang sambahayan. Pagpalain ang kanilang buhay, physical, spiritual at emotional. I-bless mo sila, Panginoon, nawa o Diyos, huwag maagaw ng kalaban ng mga assignment natin sa kanila. Bagkus, Panginoon, maging pagpapala unang sa kanilang sambahayan. Maging blessing sila sa mga taong makasalungo at makalaupang palad at makaharap sa pangalan ni Jesus. I-bless mo ang kanilang pagkatao, maging malusog, malakas, matatag at matagumpay sa kalimitiin sa buhay sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan na naman, ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Welcome, sisters! God bless you po. Ang Panginoon.